Happy Saturday morning mga magdalagat at syempre sa aking ding partner na ever beautiful. Ayun. Ever young. Ayan. Ay, kaya gusto ko pag Saturday eh. Alam nyo mga kamarino, kayo ba ay nag-almusal na mga beautiful people? Dapat. Nako, ano kaya ang almusal ninyo? Anong paboritong almusal ng mga mandaragat? Okay, syempre, fried eggs. Itlog. Ah. Hindi nawawala. Ano Hindi pa? nawawala. Tapos hotdog. Oh. Hotdog. Okay. Ano pa? Daing. Daing. Yun. Pwede rin naman sinangag kasama, di ba? Yun. Alam mo, yan po ang mga paborito na breakfast ng ating mga mandaragat. At sige. syempre, ngayong araw na ito, mas marami kaming ibibigay sa inyo na panghimagas, Panghimagas. na flutes. Ah. Iba't ibang mga putahe po ang aming isi-serve ngayong araw ng Sabado. At syempre naman, partner, hayaan nyo rin kaming bahagian kayo ng mga latest updates and information patungkol siyempre sa mundo ng maritima. Eh saan pa? Natural, mundo ng maritima. Dahil kailangan po lagi tayong updated mga kamarino at hindi lamang ang ating mga kamarino kundi ating pamilya ng marino. Oo, kaya... So ano pa iniintay natin? Ay, siyempre, tingnan mo na. This is, paalala natin. Oh, ano yun? Now, this is the first Ay, talaga. and the longest Ay, nako, And then- unbeatable. #1 television program para lamang sa ating mga bayaning magdaragat at sa pamilya nila. Tama. Diba? Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. Hindi pa man naipapasa ay marami nang nakaabang sa pagsasabatas ng Magna Carta for Filipino Seafarers na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga Pilipinong marino, makatanggap ng mga compulsory benefits at may patupad ang mga pamantayan ng international laws. Ang unang bersyon ng Magna Carta for Filipino Seafarers ay natalakay sa National Seafarers Conference taong 2002 na inorganisa ng Apostleship of the Seas sa pakikipag-coordinate sa opisina ni dating Senator Ramon Magsaysay Jr. Ito rin ay tinaguri ang Seafarers Bill of Rights at ang ika-4th pillar ng International Maritime Law. Nakasaad sa Maritime Magna Carta ang karapatan ng mga seafarers sa seguridad at pangkaligtasan sa kanilang workplace na may sinusunod na safety standards, kasama ang pagkakaroon ng maayos na kondisyon sa trabaho at pamumuhay sa barko. Nakasaad rin sa bill ang proteksyon ng mga marino sa diskriminasyon sa pangkat, sa relihiyon, sa kasarian at maging sa political opinion. Ang pagsasabatas sa Magna Carta ay nakalaan sa lahat ng mga Filipino seafarers employed or working on board Philippines registered ships, operating domestically or internationally, kabila ang mga on-board foreign registered ships. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Magandang araw po sa inyo. Ako po muli ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, of course, abogado de Campanilla, walang iba kundi si Attorney Noel Del Prado. Magandang araw, Kapuntong Mare. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapuntong muli nating makakasama ngayong araw na ito. So, teka muna, Attorney. Ano ba muna ang ibig sabihin
pag sinabing Magna Carta, Karaniwan, Mare, ito yung paglilista ng mga patayang karapatan. Kaya pag sinabing Magna Carta, o yung iba, Mare, ang pagbigkas niyan, Magna Carta. Pero ibig sabihin lang nito, halimbawa, Magna Carta for senior citizens, for PWDs. Ito yung kalipunan ng kanilang mga patayang karapatan na karaniwan pinagsasama-sama sa isang batas. okay. So, ibig sabihin ng Magna Carta, may mga batas na. Pero yun Meron nga na, lang, Mare. syempre, dahil sa pagdaan ng mga panahon, nagkakaroon ng innovation sa batas. Ibig sabihin, pwedeng madagdagan ng benepisyo yung mga tao, kaya nagkakaroon na naman ng another batas. Dahil iba-iba yung batas, ang ginagawa sa Magna Carta ay pinagsasama-sama lahat ng mga batas at ginagawa itong isa. Tama ba ako dun sa pagkakaintindi ko sa iyo, attorney? Tama, Mare. At dahil nga kung hiwa-hiwala yan, mahirap yung interpretasyon na marami ka pang Okay. tinitignan na batas. Pag isa na lang yung i-harmonize, isa na lang yung babasahin. Paano nga pa gumagawa ang batas? Sino-sino nga bang nagpapanukala ng mga batas na yan? Karaniwan, Mare, nagsisimula yung batas sa pagpa-file ng isang author ng bill. So pwede isang congressman, pwede isang senador, at pagka ito ay inihain sa Kongreso o sa Senado, yan ay ilalagay doon sa kalendaryo para sa unang pagbasa. Karaniwan may 3 pagbasa. First, second, and third. So, tigta 3 readings yan. Pero lahat ng batas, dumadaan yan lahat sa Kongreso at sa Senado. Tama? Tama, Mare. Okay. At ang pinakahuling magpipirma ng batas ay ang presidente ba? Tama, Mare. At karaniwan, bago yan pirma ng presidente, kung mayroong mga tinatawag na hindi nagkakasundong provision, hindi kapareho yung version ng House at Senate, meron pang tinatawag na dagdag na committee, yung bicameral conference committee, kung saan ang layunin ay, kumbaga, ayusin yung mga provision na hindi magkakatugma, hindi magkakasundo. At mula doon, kapag yan ay nabuo na, tsaka siya ihahain sa presidente para sa kanyang pirma, dahil yun yung final step ng pagiging batas, Mare. So, pag ito ay napirmahan na ng Pangulo, ito ay gagawa na ng implementing rules and regulations. Tama ba ako? Tama, Mare. At itong, kumbaga, yung paggawa ng implementing rules and regulations, karaniwan, ibinababayan doon sa mga kagawaran o departments na mayroong mandato sa particular na usapin. Halimbawa, kagaya nito, OFWs or seafarers, yan ay ibababa malamang sa Department of Labor and Employment o kaya yung ating Maritime Authority. So, ang sinasabi natin mga kapunto, ngayon meron lang tayong batas para sa ating mga OFWs, pero yung dati na imbitahan tayo para tumulong doon sa Magna Carta for Seafarers. So, hindi pala nag-push through yon. Actually, passed on third reading na siya as of January 19. Pero yun lang nga, hindi pa rin siya batas dahil hindi ko alam yung status niya sa Senado. Hindi pa natin alam kung kailan ito maihahain sa Malacanang para pirma ng presidente. Ang nagsasabi ng mga urgent na batas na ito ay mismo ang Pangulo, tama? Tama. At kapag sinertify ng Pangulo yan na urgent, Mare, yung first, second, at third reading, maaaring gawin yan sa iisang araw. Hindi kagaya ng usual na yung first, second, at third reading, kailangan ay hiwa-hiwalay na araw para mabigyan ng sapat na panahon yung ating mga kongresista at senador na talagang masusing pag-aralan yan bawat batas. At ito po ang good news namin sa inyo sa lahat ng ating OFWs dahil may panukala ang Pangulo na gawin isang departamento ang OFW. Sabihin, talagang isang ahensya apart from Department of Labor and Employment. Ano nga yun, attorney? Yan yung panukalang batas na naglalayon na gumawa ng tinatawag nating Department of Overseas Filipinos Act of 2019. Ito yung House Bill 2317, Mare. Kasi sa ating sistema ng batas, maraming hiwa-hiwalay na opisina na tumututok sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Kagaya ng nabanggit mo na POEA, yung Philippine Overseas Employment Administration, yung
OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Meron pa tayo, Mare, Commission on Filipinos Marina. Overseas. May Marina ka pa, meron pang NRCOFW, yung National Reintegration Center for Overseas Filipino Workers. Ito yung para sa mga umuuwing OFWs. Meron ka pang public offices for migrant workers na either nandyan yan sa yung Undersecretary for Migrant Affairs na nandito sa Pilipinas, yung Philippine Overseas Labor Offices na nandyan din sa bawat embahada at konsulada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. So itong batas na ito naglalayon na isang ahensya ng gobyerno na nakatutok talaga sa kanila. So maaaring pagsamasamahin itong mga ahensyang ito para iisa na lamang, no? Hindi na pa punta-punta, pabalik-balik pa kung saan-saan ang ating mga OFWs dahil alam po nating lahat na malaki ang porsyento ng OFWs natin dito sa ating bansa. You're talking about 8 million if I'm not mistaken na puro OFWs at malaking sektor ito. At syempre, may mga pangangailangan sila na kakaiba sa mga local employment. So I think it's also about time. At least matututukan niya yung land-based na hiwalay at yung sea-based na OFWs. Magkaiba rin ang needs ng dalawa. So anyway, bibigyan ho namin kayo ng update regarding po dyan. Ang tabayanan nyo lamang po at sana nga ma-certified urgent ni Pangulong Duterte yan. Certified urgent ba yan, attorney? Wala ako nakikita batay sa mga research natin. Pero tama ka, Mare, kasi yung ipinapasok na remittance ng ating mga OFWs ay 28 billion dollars, Mare. Correct. So 10% yan ng GDP, Gross Domestic Product, ng buong bansa. So hindi siya maliit na bagay, malaking bagay ito, Mare. Correct. Anyway, basta tutok lang kayo sa aming dalawa ni Attorney Noel dahil kami po ay talagang nakatutok dito sa batas na ito, na panukala na ito, na sana nga ay maging totoo na sa succeeding years dahil importante po ito sa ating mga OFWs at ng kanilang pamilya. Hanggang sa susunod po nating mga diskusyon, mga kapunto At syempre, parting words na tayo, Attorney. Lagi pa namin pinapaalala ni Mare, ang tamang batas kaalaman ay dapat nating panindigan. Hindi lamang po kayo natututo pagdating sa batas, pati na rin sa paggawa ng batas. Kasama na rin po yung mga sabihin nating impormasyon na importante para sa ating lahat. Hindi porket hindi tayo kongresista at senador ay okay lang. Hindi po. Minsan ang paggawa ng batas, kasama po talaga tayo, mga mamamayan, dahil para sa atin naman po talaga ang batas na yan, hindi ba? So magandang makialam tayo at alam po natin yan. Anyway, kung may kakilala kayo, may gusto kayong batas, pwede nga kayong magbigay sa mga kongresista ng mga panukala para magawa nila itong batas na ito. Hanggang sa susunod po mga kapunto, alamin po natin ang batas nang tayo po ay maproteksyonan. Kilalanin naman natin ang mga kamarino nating mahilig mag-TikTok. Tutok lang dahil magbabalik pa rin ang Yan ang Marino. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares.
Sino ba naman ang papahuli sa TikTok? Kahit ang mga kamarino natin nahilig na rin sa TikTok. Bakit nga ba nakaka-addict ang mag-TikTok? Aba, alamin natin yan sa mga kamarino nating TikTokers. Magandang araw mga kamarino. Ako nga pala ang inyong kamarinong TikToker. I am Andrew mula sa Caloocan at kasalukuyan po ako nagtatrabaho dito sa barko sa catering department bilang isang galley steward. Magandang araw mga kamarino. Ako ang inyong kamarinong TikToker, Sherwin from Cebu City, Philippines at tayo po ay isang third officer sa barko. I started posting videos last year. Siyempre, hindi naman tayo puro trabaho lang dito sa barko. Minsan, kailangan balikan mo din yung mga hilig mo. Which is ako, sumasayaw talaga ako. And na-apply ko naman yun sa TikTok. So, nahilig talaga ako. Nakahiligan po natin yung pagti-TikTok nung pandemic, 'di ba? Lockdown sa Pinas at parang uso yung TikTok noon. So, tayo namang nakikiuso at nakikitrend sa mga kabataan kaya tayo sumali sa TikTok. At it's been parang 1 year na din yata. Well, busy kasi ang galley operations. So, usually nagagawa ko talaga siya after work. Minsan sa break times, pag free lang talaga. Minsan, hindi na talaga dahil sa pagod ng trabaho. Pero, babalikan mo pa rin naman talaga yung hilig. Naisingit ko yung pagti-TikTok after ng duty ko or minsan naman during lunch break. Especially pag hapon na, doon na nagsiscroll na ng TikTok, nagsiscroll na ng cellphone. At dahil nga TikToker na tayo, so of course, parang inaraw-araw na natin yung pagti-TikTok. Parang part siya sa life natin, ganun. Pero of course, dapat in moderation. Since we're using TikTok in moderation naman, yung TikTok ay parang nagbibigay sa atin, especially sa mga marino, ng parang nakakawala ng stress, nagbibigay ito ng good vibes, lalo-lalo na pag may mga trend ng mga sayawan. Alam ko lahat ng mga marinong may TikTok or kahit walang TikTok is parang nakikisali na din sa trend. Minsan nga parang mas mataas pa yung time na kinukonsumo sa pagti-TikTok kaysa pagre-reply sa mga nagchat-chat sa'yo. Well, for me, TikTok is a platform where anyone can showcase their talents. Madaming nabuboost yung confidence because of this platform. And bilang marino, nakakatulong siya actually sa akin mentally dahil nalilibang kami. Nakaka-enjoy pa siya gawin lalo na pag madaming nakaka-appreciate ng mga videos mo. Sa mga kapwa ko marino, I would recommend you guys to try to make videos. Talaga nakakatuwa. Ipakita natin tayong mga marino hindi tayo magpapahuli sa mga ganitong bagay. It's open for all ages, kaya itry nyo na. Yes naman, of course. Nire-recommend natin yung TikTok sa fellow safers natin. Of course, tayo mga marino, papahuli pa ba tayo? Dapat may isali tayo sa trend ng TikTok. At of course, if magti-TikTok tayo, make sure you are responsible at it will not compromise the safety of the vessel, the crew, and all of that stuff. Ganon. At enjoy lang. Sa mga kamarino natin dyan na hindi pa nagti-TikTok at gusto talaga magti-TikTok, this is your sign. Mag-TikTok ka na, ipalabas mo na yung discarding marino dyan. So mga kamarino, please follow me on TikTok. It's at @bboymo3. And I would like to greet my family back home, my friends Angelo, Andre Lennon, Chan Prince, Melvs, Mami Ags, and to my girlfriend, my love, Dane, I love you. And please also support my clothing line. It's Strive and Thrive. You can follow us on Facebook and Instagram. Thank you, PTV. Mga kamarino, narito pa ang ilan sa aking mga TikTok videos. Panoorin niyo po. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control, and something takes over me. And Je veux que tu wine, wine, Asian beauty, wine, wine, bad girl comment tu wine, wine, allez, allez, wine, wine. Je veux que tu wine, wine, Asian beauty, wine, wine, bad girl comment tu wine, wine, allez,
terms na ginagamit ng mga Pinoy seaman sa barko. This is your Kabar Sherwin and welcome to Seaman TikTok Education. Lesson number 5, ito yung mga common na terms na ginagamit ng mga Pinoy seaman sa barko. Alright, let's start. Heave up. Bira. Lower. So sa lahat ng mga viewers natin dyan, mga seaman's wife, mga estudyante, mga aspiring seaman, or kahit ano pa yan, you can follow your favorite marino TikToker, or you can also follow me sa @osherwin. So isi-share ko sa inyo yung mga knowledge ko sa pagbabarko at mga good vibes na rin. Thank you very much, Kabars, for watching this video, especially sa segment na Yan ang Marino. At wait, narito pa lamang ilan sa mga TikTok videos ko. Panoorin niyo po. Ano-ano nga bang mga terms na ginagamit ng mga Pinoy seaman sa barko? This is your Kabar Sherwin and welcome to Seaman TikTok Education. Lesson number 5, ito yung mga common na terms na ginagamit ng mga Pinoy seaman sa barko. Alright, let's start. Heave up. Bira. Lower or slack. Area. No good. Wala sa ayos. One night stand or sex. Jiggy-jiggy. Rags. Stupa. And lastly, stop, stop, or hopya. Ikaw, Kabars, meron ka bang ibang mga terms na alam? I-comment mo na yan. O yan ha, like and follow for more. Napaisip din ba kayo, ano kaya ang mangyayari pag abandon ship tapos yung kapitan niya is seaman vlogger na kagaya ko? Wala na talaga, Kap. Nawawala na yung steering. Ano? Abandon ship na ba to? Mayday na to, Kap. Nasa iyo yung decision, Kap. Sige. Abandon ship na. Pero sandali lang. I-vlog ko muna to. What's up, guys? This is your Captain Sherwin, aka El Seaman Vlogger. So pupunta na kami ngayon sa kaming lifeboat kasi nga abandoned ship na kami. And stay tuned para sa more updates. Like and follow for more. Ito na tayo ngayon sa lifeboat natin. Papasok na kami dyan sa lifeboat. O insert sounds. Lagi is live pa rin, kahit nalilunod na tayo. Matira matibay. Kung sa kanila pampa-good vibes ang pagti-TikTok, ano naman ang kwento mo, Kamarino? Kaya sa mga mahilig mag-TikTok dyan, maaari kayong magpakilala at magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Yan ang Marino. It's your time to shine dahil Marino na, TikToker pa! Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. According to a famous political leader and philanthropist, Mr. Nelson Mandela, I'd like to quote him, and I'll quote, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Unquote. Kaya naman mga kamarino, napakahalaga na kayo ay well-informed at well-educated pagdating sa inyong mga karapatan. Ayan, sabi nga nila, ang mga batas patungkol sa lahat ng bagay dapat nating alam dahil hindi porke hindi natin alam ay pwede tayong maabsuelto. Correct. At syempre, gamitin natin ang batas para tayo po ay maproteksyonan, mga kamarino. That is correct, partner. Mabuti talaga na i-report natin yung tunay na pangyayari at totoo, doon din tayo pupunta sa
nararapat na ahensya. Tama. Kasi baka mali, you're barking at the wrong tree. That is very true. Pupunta ka sa isang ahensya, hindi naman namin alam to. Tama. At syempre, marami pong ahensya ang talaga naman tunay na may malasakit sa ating mga OFWs. At syempre, bilang kaparte po ng OFW, ang ating mga seafarers, nandiyan dyan sila para umagapay sa Correct. inyo. At huwag din natin kalimutan ang AMOSUP, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, we care. at laging nakaagapay dahil AMOSUP AMOSUP cares. Yeah. Ayan. Kaya huwag niyo kalilimutan mga kamarino. Next week ha, another episode na naman ng Yan ang Marino ang aming ihahatid sa inyo. Pero huwag niyo pong kalimutan na meron tayong libreng DVD. Tama. At dyan po ay makukuha libre sa AMOSUP Seaman Center lang. Lahat po ng mga previous episodes makikita po nyo ron. Ayan. At syempre, malay ninyo, mga kamag-anak nyo na nakikita nyo dyan. Pakaway-kaway. Kakaway-kaway dyan. Nag-hi-hi sa inyo. Anyway, at sa ating mga kamarino sa barko, pwede nyong ma-monitor ang Yan ang Marino through www.ptv.ph or live streaming Facebook Live Yan ang Marino sa aking website na www.mariao.com. Alright, mga kamarino, ano pang iniintay nila? Sa susunod ulit. Sa susunod. So, Diba? sa susunod ulit, wala akong masabi kundi anchors away. Yan. Bye-bye. See you again next week.